Hi, ako pala si Perlita nga gwapa. Nung bata pa ako ay nangarap na maging isang guro or maestra. Pero ngayon, ganyan ang nangyari sa akin. Naglalaba sa hibuga. Ang kwento pala na aking buhay kung bakit ako napunta dito ay ganito. Makinig kayo ng mga puti. Dahil nakapasok ako sa DepEd, ganito po ang nangyari. Division-wide kasi ang ranking. Ibig sabihin, kung walang item doon sa lugar namin, ay kailangan kaming itapon sa malayong lugar na kung saan may available na item ng isang DepEd teacher. At dahil maraming gusto mga aspired teachers na gusto makapasok sa DepEd, dahil kasi sabi nila ay mas malaki daw ang sahod kapag DepEd teacher ka. Kung gayon, ginagrab ko ang opportunity na maging isang DepEd teacher. Kaya ganito ang nangyari sa akin. Sa pagkakaalam ko, mayroong item sa aming lugar pero pinaprioritize naman nila ang mga teachers na naka-assign sa malayo at pinapauwi sa Isabel. Kung gaya, ang kami mga bago ay tinatapon sa malayo. Sa aming batch, kami ay mga 20 katao na mga teachers na tinatapon sa iba't ibang lugar. Yung iba ay nasa Julieta, sa Javier, sa MacArthur, at ako naman dito sa Mayorga. Ibig sabihin, ang Mayorga ay malayo sa Isabel Leyte. From Isabel Leyte, kung papuntang Mayorga ay the maximum of 5 hours ang aking biyahe. Kung kaya ako na lang ay nagre-renta dito sa lugar ng Mayorga. Nung nakapasok ako noong year 2022, ako naman ay nagre-renta talaga ng bahay na may kumpleto, tubig, kuryente, at saka maliit lang siya. Kaya naghanap ako ng ibang matutuluyan. Kung kaya yung panahon na yun ay yung kasama ko na teacher ay nagpapatayo ng kanilang bagong bahay na maganda. Kung gayon, yung natapos na ay pinapatira niya ako sa kaniyang munting tahanan. At ngayon, ko kasi ay parang ko sa kanila na parang magbibili talaga sila ng car. Pero yung bahay na tinitirhan ko ay nasa harapan nila. Kung kaya ako nag-isip na lawang na ay maghanap ng another na rirentahan. Pero naalala ko na meron pala kaming clinic sa isang eskwelahan. Nung clinic na yon ay matagal na daw, mga 1 decade na daw, sabi-sabi ng mga tao doon. Tapos sayang naman kasi walang tumitira doon, tapos maganda naman siya. Kaya naisipan ko kung bakit kaya na hindi ako tutuloy doon. Kaya nag-ask ako ng permission sa aming principal at sa awa naman ng Diyos ay pinapayagan naman ako. Ang pinaka main reason ko talaga dahil nagtitipid ako dahil yung anak ko ay magka-college na at yung asawa ko ay magre-retiro na sa kanyang trabaho. Pero sabi na aking co-teacher na mahirap doon ma'am kasi walang tubig at walang kuryente. Sabi ko siguro magawan niyang paraan. Kung kaya dito ako naglalaba sa Hibuga. Ang tawag dito ay Hibuga River. Sa first week ko na pagtira dito sa clinic o sa school, maayos naman. Siya nga pala, yung pagtitira ko dito sa clinic ay walang bayad. Libre tubig, kuryente, libre na ang wifi. Kung kaya, punta tayo ngayon sa aking pag-stay ngayon sa 1 week. 1 week pa lang, parang medyo okay naman kasi yung mga bata ay gustong-gusto sila na tumulong sa akin kaya hindi ako masyadong nahihirapan. Pero nung kanalaunan, ang mga kabataan ay medyo hindi na pupunta sa clinic o sa akin na para tumutulong. Pero okay lang para naman makatipid ako na hindi ako makagastos ng pagkain nila, snack at lunch. Yan naman ang masyadong ko. Pero pasalamat naman ako kay Jillian kasi hindi talaga niya ako iniiwan. Simula't simula ay hindi talaga ako iniiwan. Gustong-gusto talaga niya na samahan ako at tutulungan. Si Jillian pala ay isang estudyante ko at napakatalinong batang to, talented at maganda at mabait pa. Si Jillian pala ay yung kasama ko palagi. Si Jillian naman ang mabait na bata ay tumutulong sa akin kaya napapasalamat ako sa kanya. Pero noong kanalaunan, parang nahihirapan na rin ako kaya
sabi ko siguro it's now time na maghanap naman talaga ako ng isang rentahan ng bahay kasi mahirap talaga ang tubig, mahirap ang kuryente kasi nagkaroon ng, ewan ko ba kung anong nangyari sa clinic doon, hindi na nagkakaroon ng kuryente at medyo may problema doon sa clinic. Kaya sabi ko, maghanap na lang kaya ako ng marirentahan ko. So ito palang time na yan ang pinaka last day ko sa Hibuga or sa clinic o sa pamamalagi ko sa school kasi nakahanap na pala ako ng bagong rentahan. Andyan na lahat, kuryente at tubig. 1.5 lang ang aking renta na pangbayad sa kanila, sa owner. Yan ang dahilan kung bakit ako ay naglalabad dyan sa Hibuga. At masaya naman ako sa araw ng mga yan. Masaya naman ako sa paglalakbay ng aking buhay. Pero hanggang dito na lang aking pag voice over kasi ang hirap kapag mag voice over mga lalabs. Nakakapagod mag voice over kaya kayo na lang ang enjoy watching na lang. Love you all, mama chup chup. Mwah. Wala, nakahugaw. Abaw, ramang good shagod. Lumutun na biyapon. Ha? Lumutun na, ma'am. Aswan na nanay. Balik mo din akong salila, oy. Balik ka lang salila. Aswan na nanay. Pumati ko ito nga ada, ubos mga dahon-dahon ada. Ha? Dahon-dahon. Anong dahon-dahon? Andi da ubos. All is sting. Off, alay din. Na day. Stop ano.
Sayang. Lagi po sila hanggang basura Adto pa, ma'am. Adto pa, ma'am. Kay maningin gani ang nature sa inyo. So itong mga mansion, sir, maglalagay na po tayo ng downy. So ito, lalagyan po ito ng downy. So, at yung busag, yung maputi at tikulor, i-after ko na itong basta downy, guys. And then, wala lagyan yung panghitabo, no? Kay struggle is really good. Aray po. Aray! Ipuso na yung mga basura, guys. Para dili na po ang itin mabara doon saan. Natin ngayon ang ito. Ako ba ito na yung akong blouse pud oroy na duroy pud ito yung blouse. Ayan siya. Ha? Ano dahil kay puno na yun natin buwan.
ko na lang nag-heart dyan. Good morning. Babadangin. Anday. Guys. Wa kay labahan? Asalan mo? Naligo mo? May tuyo ka? May tuyo ka? Ha? Yung sugoon? Ah, sige.